Yes, magandang araw at welcome back. Kamusta kayo mga kababayan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Magandang araw din po at magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo, okay? Kamusta kayo Sana po kayo ay mag-ingat palagi. Ugaliin po magdasal pagising sa umaga, okay? Yan po ay kailangan natin para tayo ay samahan ng Panginoon Diyos sa lahat ng ating ginagawa araw-araw, okay? At gusto ko rin po pasalamatan ang aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala ninyo at suporta sa aking nagsisimula pa lamang na YouTube channel. Yan po ay napakalaking bagay, napakalaking tulong sa aking YouTube channel na nagsisimula pa lamang. At alam po ninyo itong channel nito ay may purpose, may goal. Balang araw pag tayo po ay lumago at makatanggap ng blessing, ay isi-share po natin siyempre. Alam po ninyo bilang isang volunteer ng NGO, ay tayo po ay pag may time sumasama tayo sa ating kasamahan sa simbahan para maglingkod, mag-share ng konting oras, ng konting bagay para sa mga bata, okay? Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. God bless. Okay, so ito mga kababayan ay bukas po ay may gaganaping hearing dyan sa Kongreso, sa mababang kapulungan ng Kongreso, sa TRICOM. TRICOM. Kaya base po dito sa article ng TV5. TV5 News Online News Digital. Dito nakalagay yung mga vloggers di umano na sinasabing fake news peddler, yung tinawag nila ng mga vlogger na narco vloggers. Yung mga vloggers daw na bayad ng pogo. Ay ngayon, ito po base po dito sa News 5 Digital. Okay? Vloggers at content creators na subpina ng TRICOM Committee. Yun. Ukol sa bagong pagdinig ng fake news. Yan, naduduling ako Ulitin. Mambira ito. Ulitin. Mula po sa News 5 Digital. Okay? Vloggers at content creators na ipinasubpina ng TRICOM Committee ukol sa pagdinig ng fake news. Sino ba mga ito sino ba mga ito? Okay? Ito nakalagay yung mga pangalan. Makinig dito po nakalagay pangalan Ernesto Abinis Jr. Si John Abinis ito, John Abinis. Ernesto Abinis Jr. Lorraine Badoy, Susain Batalya, Katibinag, Jeffrey Silis, Glenn Chong. Vlogger ba si Glenn Chong? Sino pa? Claire Eden Contreras, si Claire Castro ito. Claire Castro ano ba? Hambira ito. Si Maharlika, hambira ito. Nawamali tayo doon Maharlika. Okay, Maharlika. Ba't napunta ba kay Claire Castro? Hindi ko makalimutan si Claire Castro minumulto. Ang bira ito. Ito, ano pa? Sino pa? Lord Byron Cristobal. Si Banat Bay. Banat Bay. Bukas. Sino pa? Jeffrey Cruz.
Alex Distor, Pebbles Doki, Claro Ganak. Okay. Claro Ganak, Edwin Hamora, Elmer Hugalbot, Julius Milanosi Maui. Sino ba ito? Di ko kilala to Jose Smith Medina, Alben Montero, Jonathan Morales. Ito si Jonathan Morales, dating PDEA agent Okay, matapang ito. Handa kayo. Humanda kayo, Tricom. Okay, lulusob dyan si Jonathan Morales, isa pong matikas na ex-PDEA agent at vlogger siyempre. Yan po yung matikas, yan po inahangaan natin yan. Tayo po'y duwag Hindi naman. Sabi ko nga, dun lang tayo sa tama. At tayo po ay taghanga ng tama. Kapag mali, ating sitahin. Kapag ako po inaamin ko, ako po DDS. Okay? Pero kapag mali po ang isang Duterte, ako po hindi sumasang-ayon. Okay? Pag si BBM naman may ginawang tama, siyempre pinupuri natin yan. Okay? Kaya sa ating mga video po, meron pa tayong mga video na ginawa na ating pong nire-recognize ang ginawang tama ni Bongbong Marcos. Okay? Kaya tayo po hindi masasabi na tayo po ay bias. Doon lang po tayo sa tama. Kapag tama, palakpakan yan. Di ba? Okay? Sino pa? Cyrus Prehio. Cyrus Prehio. Okay? Darwin Salcida, Sas Rugando Sasot, si Sas. Si Sas itong ito po yung vlogger na hinangaan ko, matalino ito Isang experience international pagdating sa international siya po ay malawak ang kaalaman pagdating sa international. Maricar Soriano, Kester Jan Tan, and Vivian Biles. Kasama si Vivian? Vlogger pala si Vivian. Hindi ko alam So yan po bukas po yan, bukas. Okay? Mag-ready. Sana walang ma-contempt. Sana walang ma-contempt. Bukas po abangan po natin yan. Atong po yan susubaybayan, panonoodin natin para malaman natin kung sino ba ito mga sinasabi nila ng mga pogo vloggers, narco vloggers. Kasi di ba dati may narinig ako niyan nagsabi, sino ba yung nakalimutan ko na sa interview. May isang congressman na nagsabi na mga pics peddler na vlogger, pogo vloggers at narco vloggers. Okay? Kaya bukas abangan natin kung sino yung mga yan. Okay? Ngayon mga kababayan, meron po kasing kumakalat na mga post sa social media patungkol sa sabi dito sabi daw ni BP Sara sa 2028 si Robin Padilla ang aking magiging katandim. Ganon. Wala akong nakita na si BP Sara nagsabi ng ganon. Wala. Dito lang sa post na ito. Gamit pa yung logo ng Isiminay. Sabi pa kailangan natin ang leader na may tibay ng loob at tunay na nagmamahal sa bayan. Alam kong hindi niya ako iiwan, hindi katulad ng iba dyan, balingbing.
Mm. ah, ha? Alam po ninyo ha, ako binabasa ko eh. Bagamat dito po sa post na ito wala nakalagay yung pangalan ni Senador Bongo, ako binabasa ko kung sino ba itong tinatarget. At target dito na para magalit ang mga Duterte supporter. Target sa post na ito, ang target nila ay magalit ang mga Duterte supporter kay Bongo sapagkat si Bongo po ay nangunguna na sa survey. Yan po ang target niyan. Okay? Wala pong ina-announce si BP Sara na siya po itatakbo sa 2028. Wala. Wala po. Kaya ito po, fake news po ito, fake news. Inuulit ko, ito po ay fake news po ito. Okay? Wala pong announcement si BP Sara na tatakbo siya sa 2028. Okay? Ito po ay sabi natin na hakbang ng mga desperado. Hakbang ng mga desperado. Kaya wag po kayo maniwala. Hintayin po ninyo na si BP Sara mismo ang magsabi, saka kayo maniwala. Okay? Yan po yan. Target po yan dito si Bongo. Kaya tayo po siyempre tayo po nag-iisip, nagsusuri. Diba? Kaya hindi po tayo mabubudol ngayon. Noong nakaraan nabudol tayo pero kaya hindi na. Kung sa bagay hindi ako bumoto BBM. Kasi nga siyempre ako po nakinig kay Tatay Digong na sabi, weak leader daw, weak leader. Sabi pa ni PRD, bangag daw, bangag. Sabi ni PRD, hindi ako dahil doon, ako po nakinig. Hindi po ako bumoto kay BBM. Ang binuto ko si BP lang. Hindi pa ako bumoto ng presidente. Vice President at senador lang ang binuto ko. Yan lang po, Fake news. Maging mapanuri sa mga lumalabas na mga fake news ngayon, okay? Hi. So ngayon mga kababayan, kanina sa press ko ng PCO, in-announce ni Attorney Claire Castro na pinayagan na raw ng administrasyon ni BBM at maging ng administrasyon na itong mga gustong ipatawag o pinapatawag ng Senado, committee ni Senador Amy Marcos, ay pinapayagan na pwede nang dumalo sa hearing. Kailan yan? April 10. Ano ba ngayon, 7? So Webes yan, April 10. Kaya abangan natin yan kasi alam po ninyo mayroon po tayong gustong malaman dyan. Okay? Sinasabi ni Bersamin nung nakaraan, sabi kaya daw hindi pinadalo ang mga official ng gobyerno na involved dun sa issue ng pag-aresto kay PRD kasi daw nasabi na lahat. Pero sa akin hindi pa marami pa. Katulad ng kung sino yung nagmamayari ng eroplano na pinagsakyan kay Tatay Digong papunta ng Netherlands. Sino ang piloto? Yan po Yan po mga hindi pa rin narinig. Kaya marami po tayong aasahan sana sa pangatlong hearing malaman natin lahat. Okay? Pero ako po iniisip ko malamang at malamang itong mga ito, yung mga pinapatawag ay naghahanda na sila sa kanilang isasagot. Alam po niyo mga kababayan meron pong kumakalat ngayon na post, hindi ko alam hindi ako sigurado kung ito ba ay totoo, ito ba ay legit o hindi. Sabi kasi dito sa post ako po hindi ko na babanggitin kasi hindi pa ako sigurado, hindi pa ito confirm kung legit o hindi, kaya hindi ko babanggitin ang pangalan, ang mukha. Kasi mahirap na, baka tayo pa makasuhan. Tayo pa nag-iingat. Okay? Nag-iingat po tayo
Ah, base po ka sa post. Okay? Base sa post. Okay, itong sinasabing eroplano daw na ginamit para dalhin si PRRD sa The Hague, Netherlands ay pag-aari di umano ng San Miguel. Di umano ito hindi pa confirm, kaya nga gusto natin sa hearing dumalo sana itong kung sino man ang may-ari nito, sino ang piloto, para malaman natin, para ma-confirm natin kung totoo itong mga nagkalat sa post. Okay? San Miguel daw may-ari nito, yung CS5291 na Gulfstream 5 GG50 aircraft registered with Pacific Asian Pearl Airways Incorporated. Sinasabing pag-aari daw ito ni Ramon Ang ng San Miguel. Di nga. Ako, inuulit ko ito hindi pa confirm. Base lamang ito sa post. Binabasa ko lang. Okay? Ngayon, dito po sa post nakalagay yung mukha ng piloto. Hindi ko na sasabihin ng pangalan kasi mahirap basta-basta maglagay tayo ng mukha sa social media na hindi authorized, hindi pa confirm na kung totoo hindi, baka maya siyempre mahirap tayo na madali tayo ng cyber libel. Siyempre at saka siyempre ayaw natin ng mapanira siyempre bawal po yan sa Bible, bawal sa Panginoon Diyos. Okay? Base po dito nakalagay, ito daw pong piloto ay di umano ay mista ni Senador Pato de la Rosa. Mista daw mista. Dito nakalagay yung sa post, sabi tinawag na Judas pala. Ganun. Ang bera ito. Judas daw itong mista ni Senador Bato. Piloto na siyang nagdala kay Tatay Digong sa ICC. Okay? Kaya sana malaman natin sa hearing kung totoo itong kumakalat na chismis post. Okay? Ngayon, dito po sa post, nakalagay dito, nanawagan ng boycott all San Miguel products. Aray. Boycott daw, nanawagan. I-boycott daw ang produkto ng San Miguel. Nako ako pa naman ay tiyatangkili ko ang gas ng San Miguel, yung Petron. Ano na ito? Yung Petron ba? Yung Petron. Kasi doon ako, yung gamit ko sa aking sasakyan ay Petron. Sa Petron po ako nagpapagas ever since. Maliban na naman kapag inabutan ako ng yung empty na yung ang aking sasakyan at walang Petron, doon nagpapagas ako sa iba. Pero pagka halimbawa may lakad ako malayo, pinupultang ko na sa Petron. Ever since po Petron sa Petron po ako nagpapagasolina. Ngayon, kung sakali po totoo ito, kaya gusto natin ma-confirm kung totoo o hindi dun sa hearing. Kapag sakali po ito ay na-confirm na pag-aari na San Miguel itong eroplano na ito, ay isa po tayo sa makikisali, isa po tayo sa sasali sa pagbo-boycott ng San Miguel products. Doon naman ako sa iba magpapagasolina. Okay?
Eh, siyempre, ganun talaga eh. Tayo po disappointed eh, ha? Kung totoo, kung hindi naman, kaya nga, hindi pa tayo basta-basta naniniwala eh. Sa ngayon, ha? Kaya, abangan po natin ang hearing. Okay? Tayo po ay naniniwala na sa darating na hearing, dito po magkakaalaman, ha? Yan po nakalagay, oh. Yung eroplano, mukha ng eroplano, pati mukha ng piloto, oh. So yan po ang mga kababayan, ha? Abangan. Okay? Ito may pahayag po ito si Senador Amy Marcos. Meron po siyang pahayag patungkol sa pagpayag ng gobyerno na dumalo itong mga opisyal ng gobyerno na pinasupena ng Senado. Okay? Sabi dito ni Amy Marcos, mabuti at dalawang isip ang administrasyon, pero sana hudyat na ang kanilang anunsyo ng pagnanais na ibunyag ang katotohanan na sa wakas maliwanagan ang sambayanan patungkol sa totoong mga nangyayari o mga pangyayari. Okay? Binibigyan natin sila ng ikatlong pagkakataong magpaliwanag sa Abril 10. Huwag naman sanang mauwi sa pagkakakubli o pagkakukubli o pakitang tao lamang. Ayan, ha? Tayo po naduduling eh, ha? Sinaka-double vista ako. Kaya pag ganon, medyo nag-iiba na. Okay? So yan po, yan po ang sinabi ni Amy Marcos patungkol sa pagpayag na ng administrasyon na padaluhin na itong mga tao na kailangan ng Senado. Okay? So kaya abangan, alam po ninyo, itong si Amy Marcos, nag-iisip ako rito eh. Kung siya ba ay sincero? Siya ba ay sincere sa kanyang ginagawa o pakitang tao lamang? Ako po binabantayan ko ito eh. Baka maya puro hearing lang ito, walang makakasuhan. Ngayon, kung sakali pagdating ng panahon, kapag siya po ay merong kinasuhan, doon po tayo maniwala na siya po ay sincere sa kanyang ginagawa, katulad ng kanyang sinasabi. Sabi niya, mas matibang sa kanya, sabi niya, ang kapakanan ng bansa kaysa sa politika. Patunayan niya. Kaya nga sabi ni Attorney Panilo, i-impeach mo ang kapatid mo, I-impeach mo ang kapatid mo kung totoong sincero ka sa iyong ginagawa, baka may pakitang tao lang eh. Bodol. Bodol. Kaya nga ako nagbabantay rin. Binabantayan ko si Amy Marcos. Okay? Kung sakali makita ko sa kanya ang pagiging sincere niya sa kanyang ginagawa, baka sakaling ibuto ko siya. Sa ngayon, hindi pa ako decided na siya po ay suportahan, ibuto sa darating na May 12 midterm election. Kundi pa, patunayan mo, Senador Amy, na ikaw ay para sa bayan, para sa kapakanan ng bayan. Patunayan mo. Baka isasama namin na ibuto sa darating na eleksyon. Okay? Yan po yan, At ako naniniwala na hindi lang ako ang nag-observe sa ginagawa ni Amy Marcos. Sabi nga ni BP Sara,
Friendship beyond politics. Mhm. Baka daw nagpaplastikan na sila. Sabi ni VP Sara yan. Ako, sa akin palagay, sa pagkakilala ko sa mga Duterte, sila po yung tao na hindi nakikipagplastikan. Mga Duterte, sila po, kapag mayroon silang gustong sabihin, sinasabi nila yan. Kilala ko sila. Ang kanilang pagkatao, kahit na sila po binabatikos ng tao, basta sa kung ano ang kanilang nasa saloobin, sinasabi nila. Ganun po, Alam ko ang karakter ng mga Duterte, bagamat hindi ako taga Davao. Okay? Friendship beyond politics. BP Sara sabi niya, hindi ako baka daw nakipagpastikan na sila. Okay?